Ay, grabe pa. So, magpakilala mo na ako. Okay lang po ba? Yes! Ay, grabe kayo iba dito. Ako pala si Merlita Bakiran. Laki na tubong Leyte, Bisayang-Bisaya. Sino mga Bisaya dito? Yeah. Ay, ang dami akong kakampi! Bakit? Baluktot yung words ko. Pero okay lang, mayaman naman ako. Millionaire circle naman! So, 37 years old, may 3 anak, na dating magtitinda ng almusal. So, totoo yung sinabi ni Aprayan na dati akong magtitinda ng almusal bago ako na-involve sa M-Global. So, paano ako na-involve sa M-Global? May isang nag-i-invite sa akin na matandang tricycle driver. So, malaking pasalamat ko yon sa upline ko, nag-invite sa akin. Bakit? In-invite niya ako. Ang sabi niya sa akin, akong tutusin, hindi niya ako totaling in-invite. Ang invite niya talaga, yung kapitbahay ko. Ang sabi ko, Kuya, bakit hindi ka na nagta-tricycle? Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ka na kasi nagdinegosyo na ako. Anong negosyo mo, Kuya? Pangpagwapa? So, sabi ko, anong negosyo ng matanda na to, pangpagwapa? Sabi ko, Kuya, pwede bang ikwento mo sa akin? Sabi ko, sa nag-sponsor sa akin. Sabi niya, kung gusto mo, punta tayo sa office. Ay, sabi ko, Kuya, ano ba yan? Pero may puhunan. Sabi niya sa akin, anong puhunan, Kuya? 780. Sabi ko, wala akong pakialam sa 780 na sinabi niya. Tapos nagbilog-bilog siya sa lupa. Alam mo, sabi niya, alam mo yung lupa, yung buhangin na alikabok, kasi nagtitinda nga ako almusal. Alam mo, pag ikaw to, tapos may tao ka dito sa right, may tao ka dito sa left, may kita ka, is 2.5. So, sabi ko, wala akong pera sa 780. Pero, sino bang hindi gustong kumitang 2.5? Mama, sabi ko, Kuya, baka pwede pagkatapos ko magtinda, pupunta tayo doon. Sabi niya, sabi, kasi, sabi naman niya, sige, susunduin kita. So, sa madaling salita, naging open-minded na ako. Tapos, dinagdagan pa niya. Kasi mayroong pang insurance 200,000. Sabi ko, ay ganda yan. Kasi, hindi kasi, magtitinda akong almusal in more than 3 years, in case binangga ako, paano na mga pamilya ko? Diba? So yan, inaisip ko. Sabi ko talaga, ay, grabe. Sabi ko, paano na pala mga pamilya ko? Tama pala, magiging insured ako. Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, hindi pa. Mayroon pang transferable scholarship para sa mga anak ko. Tama, paano kung hindi ko na kaya magtitinda? Sabi ko, tapos 150 per day lang, makaipon kaya ako para mapaparal ko ang anak ng college? So naisip ko scholarship. Sabi ko, tama. Kuya, sama talaga ako dyan. Sabi niya, gusto mo bukas? Kuya, bakit bukas pa? Sabi ko ganun. Sige, mamaya susunduin kita. Yung sa madaling salita, sinundo ako. Binakride ako sa isang single na motor. So sa maalala ko nun, binakride niya ako. Walang alam yung mister ko kung saan ako sasama. Sabi, sa madaling salita, walang mister ko, kausap ko yung tao na yun, matanda na. So, sabi ko sa mister ko, dumating, isusumundo na. Magbabakride ako sa motor. Sabi niya, saan ka pupunta? May pupuntahan kami doon, may seminar. Tapos sabi niya, saan? Ano niya, Green Hills yun? Hindi pa nga ako nakarating, unahan mo na ako. Sabi ko sa asawa ko. Tapos sabi niya, ano yan? Parehas lang. Bakit ano parehas? Wala pa nga akong pinaliwanag. Kasi masyadong nag-advance yung mister ko kasi may idea na pala siya sa ganitong negosyo. Ako is first time. Wala ko talagang alam. Basta ang akin lang, naging open-minded lang ako. Sino ba namang hindi marunong mag-explain yung tao at sabihin kang 2.5 yung kitain mo. So yun, sabi, pumunta na ako dito. So sa madaling salita, yan, napaupo ako bandang gitna. Sabi na, makinig ka lang, pakinggan mo lang. Sabi ko, Kuya, handa na talaga akong makikinig. Sabi ko. Kasi sabi niya, ano sabi niya ba niya?
ilang years ka na dito? Sabi ko, 3 taon mahigit na kuya. Sabi niya, nakaipon ka na ba kahit kalahating milyon? Sabi ko, Ren, ang insulto ka talaga sa akin. Sino bang nagtitinda ng almusal, naglamba-lamba ka sa taba, na halos hindi ka makapagsuklay, na grabe ang itim-itim mo na sa gitna ng kalsada? Sabi ko, insulto ka talaga ginawa mo sa akin kuya, kasi sino magtitinda lang sa kumita, nakapag-ipon daw ng kalahating milyon? Grabe ka naman kuya. Sabi ko, hindi, sapat ba nga sa akin yung kinikita ko 150 per day? Sabi niya, hindi, kasi doon, kumikita doon sila ng, alam mo ba doon, kumikita silang 1 milyon isang buwan. Ha? Sabi ko, totoo ba yan kuya? Gusto ko talaga titingnan yan. No? So madaling salita, nakarating na ako dito. Eto na, paano ko papatunayan sa mister ko na umatin ako seminar? Sabi ko, kuya, magagalit yung mister ko nito, gabi na. Sabi, ganito kuya, yung product mo, tanggalin mo yung laman, akin yung box. Kasi yun yung papatunay ko sa asawa ko. Sabi na, sa madaling salita, di umuwi na, gabi na. Siyempre, inisip ko, naku, pwede magsilis yung mister ko, matanda. Bakit papatol ba ako sa matanda? Sa isip-isip ko. Hindi, sa malita niya, di umuwi na ako. Ayun na, pinakita ko, pa, maganda yung product. Di ba may puhunan yan? Sabi niya sa akin, oo, mayroon. Pero, maganda talaga, maganda siya pa. Sabi niya, saan ka kukapera? Sabi niya sa akin. Di sa madaling salita, parang kang binuhusan ng malamig na tubig na super excited ka. Sa madaling sabi ko, grabe naman to, sabi ko. Kaya nga ako isang gunit ko to sa'yo kasi gusto nating pagtutulungan. Sabi ko ganun, tapos hindi mo ako suportahan. Sa madaling salita talaga, hindi ako makatulog. Grabe! Ano ba yung bilog-bilog na yan? Sabi ko, yung 1515 talaga. So sa madaling salita kasi ayaw ng mister ko, alam mo, ako yung isang babaeng walang-wala, nag-umpisa sa walang-wala, pero mayroon akong lakas ng loob. Kasi ganito, lumaki kami sa hirap, ano pa ba yung pwedeng magsalita sa akin kahit sino na pwede kang yumaman, kundi yung tao lang na matanda? Diba? Sabi ko, hindi, marami nagpakatotoo doon. Sabi ko, so sa madaling salita, sabi ko, ayaw talaga ng mister ko. Sa madaling salita, pagkatapos ko nagluto ako ng madaling araw, 1:00 pa lang gising na ako para magluto. 4:00 nakapag-display na ako sa kalsada. Sabi ko, Lord, pag maaga maubos yung paninda ko, mamaya, mangungutang talaga ako. Sabi ko, alam mo, sabi ko, di, natulog, lumulutang kasi ako dun sa 1515. Alam mo din, salita na, ito na. Sabi ko na doon, sabi ko, Lord, gumising na ako, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makakalapit ng tulong. Di sa manyan, tinumbo ko, pag street sa amin, tinumbo ko yung tindahan sa harap namin. Alam mo, sabi ko sa kanya, Kuya, may nagpapautang ka ba? May kilala ka bang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, oo, meron, Bombay, 10% lang. Magtinda ka lang ng merienda sa hapunan. Kuya, mamamatay na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko, pero paano kita garanturan kung hindi ka makilala na nagtitinda ka ng merienda sa hapon? Sabi ko, hindi. Sabi sa pwede mo, 10% lang yan, sabi niya sa akin. Kuya, pwede ba? Sabagay, may motor ka, pwedeng igarantor yan. Ako, patay, papagalitan ako sa asawa ko nito. Sabi ko, gano'n. Di, sabi niya, tinanong niya ako, doon ako kasi nagkamali. Kasi, ano bang gagawin mo? Kuya, may negosyo kasi akong gustong buksan. Sabi niya, ano yun? Maganda, kasi food supplement. At maraming tao ngayon sa akin, hindi yan uso, hindi yan maganda. Sabi niya sa akin, naku, patay, mali. Sabi ko, alam mo yung para kang, spelling mo ano? Sabi ko naman, buti may dumating na customer. Sabi ko, ay, mali. Sabi ko, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makahintulong. Punta na naman ako sa isang tindahan. Pagdating doon, ate, magtanong ako, mayroon ka bang kakilalang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, bakit? Kasi yung sing-sing ng mister ko, ang tagal ng nakasanla, puro tubo lang. Sabi ko gano'n, baka pwede na lang ako sa'yo mangutang, tapos araw-araw ko na lang hulugan. Sabi niya, ganun ba? Magkano naman? Ano kasi yun 8,000. Mayroong pang tubo, 9,000 na lang. Pwede ba 9,000? Sabi niya, alam mo yung ganun. Sabi niya, ganun ba? So, pwede ba? Paano ba yan? Pwede ba siyang 1 month? Oo, pag 1 month, malaki-laki. Pero 10% lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung mag-renew? Hindi pa ako na renew na daw ako. Sabi niya, pwede. So, pwede pa bang gawin nating 60 days? Sabi ko ganun. Pwede.
Oh, sige, ako na dyan. Sabi ba niya sa akin, bakit hindi mo saradahong 10? Ay, grabe, para talaga ako lumuto. Sabi ko, grabe, Lord, dahil sa sagot mo na talaga ito. Sabi ko talaga, alam mo yung feeling na wala akong pakialam kung kahit sino magdi-discourage kasi sinagot na ni Lord yung panalangin ko. Doon time na lang, sabi ko sa mister ko, buti pa ibang tao may tiwala sa akin. bukas may pera na ako. Sabi niya, pag hindi mo ako suportahan, walang problema sa akin, pero nangutang ako, hindi ibig sabihin magpatulong ako sa'yo magbayad. Kasi mayroon akong produkto na pwede kong ibenta. Sabi ko gano'n sa amin. Alam mo, sagot ng mister ko, Ama, pag ibigay yung pera mo bukas, huwag ka mag-bis ng maganda, ha? Ha? Sabi ko, bakit? May dadala kang pera, eh. So parang, pag hindi ka pala sanay na humawak ng malaking pera, parang iniisip ng kapwa nating kasama na mamaya, mahablot yung pera or mga anon mag-isip. So sabi ko, office yun, office aircon yun, hindi pwede. Sabi ko ganon. Alam naman para akong namalingke. Sabi ko pa naman ganon. Sabi niya, sige, sinong kasama mo? Di siyempre, yung nag-invite sa akin kasi siya yung tutulong doon. Sige, sabi niya, ito na. Tapos ganun din tanghali pa lang, pumunta na ako doon kanila Aprayan kasi sila kasama ko doon, papunta na dito. Just, ito na, pag uwi na, pa, di ba may high blood ka? Ito, di ba may eczema ka? Ito, inumin mo. Sabi ko, alam mo, sabi rin salita, sabi ko sa mister ko, kung hindi mo ako susuportahan, wag ka na lang magsilita, malaking suporta na sa akin. Malaking suporta na. Wag mo lang akong kontrahin, pero alam nyo, ngayon buang na buang ang mister ko sa Global. Grabe. Diba? So, siya yung karamay ko sa tagumpay ko sa Global. So, although, experience ko naman sa Global, bukod pa doon, yung naka-experience akong wala ng pamasahe, nagutom, napuyat. Totoo yung sinabi sa training na papower-power ka, grabe, payaman, pero nanglalambot ka na kasi wala pang almusal. Ay, grabe, totoo yan! Diyos ko, kung alam niyo lang, malaking pasalamat ko na lang pag nakasakay ako ng jeep simula sa amin na 23 lang yung pamasahe. Diba? Tapos, yung pangkape, pag may guest ka, Diyos ko, parang hati-hati na lang kayo kasi wala talaga eh. Diba? Tapos minsan, sasabihin pa naman kasi, payaman ka ba talaga? Pero alam mo sa isip ko, hindi, yayaman ako dito. Sabi ko, yayaman ako dito. So, yun maraming mga pagsubok na bago ako naabot yung tagumpay kasi maraming mga pinagdaanan na dun ako lalong tumibay. Diba? Lumapit ako kay Lord, kumapit ako kay Lord. Number 1 ang nagpatibay sa akin is training. Training. Kasi bakit? Dumating yung time na ang mga downline ko is medyo bumagal. Bakit? Si Applied is grade 6 lang. Tama? So parang iniisip siya, ano ituturo ni Upline? Alam mo yung wala akong masyado pang idea na kundi, tara, atin lang tayo training, atin lang tayo. Yung hindi ako marunong mag-NDO, hindi ako marunong masyado mag-upipi, nung nakita akong lumagas yung tao ko, alam mo, since start nang sabi ko, hindi ako papayag, mayroon akong feedback sa mga downline ko na hindi ako umasinso, hindi ako kumita kasi hindi ako tinuruan ni Upline. Sa madaling salita, nagte-training ako. Ako yung nag-umpisa mag-UPP, ako yung mag-intro, ako mag-product, ako mag-marketing. Sinong pinag-aralan ko? Downline ko. Pero bago ko ginawa yun, alam saan ako nag-practice? Yung anak kong dalawa, pinapaupo ko sa lamisa. Anak, ikaw, guess ka, guess. O, ikaw to. Clear book. Ito na, mister ko. Guess kita, guess. Uupo ka, ito yung may-ari, ito yung Global, ganun. Alam mo, ayaw na sabi ng anak ko, ano yan, lagi ka nalang power, mama? Alam mo yung ganun? Tapos, alam mo, ayaw na talaga ang ginawa. Sabi kasi ni Sir John, pwedeng mag-practice sa salamin. Ginawa ko yun. Nakupete ako sa salamin bago ako humarap sa mga downline ko. Totoo yan. Yung isa kong salamin, nabagsak talaga, basag. Ay, grabe na. So, sinabi yung experience ko ng ganon. Yung marang, grabe kung waga hindi ko tinitingnan kung ano yung pinagdaanan ko, yung ang hindi ko kayang bayaran siguro at ibenta ko yung ligaya kung anong tagumpay ko ngayon.
na totoo yung nangyari na wala kaming pasama. Imagine mo, start dito hanggang Pasig Palengke, nilakad ko, dalawa kami ng downline ko. Diba? Yung, grabe na, yung experience mo na yun na wala kang takot kahit babae. Kasi gusto mong yumaman. Diba? So, eto na, nung naging boom na yung grupo ko, ayun na, tuloy-tuloy na kasi, ikaw mag-product ka, ikaw mag-hindi, ikaw ginaganon ko na sila, nagtuturo na ako kasi pinakita ko na sa kanila. So, start nun, grabe yung mga downline ko na sabi ko, pag nag-NDO kasi ako, sabi ko, kung nakaya ko nga, ako nga, grade 6, ikaw high school, ikaw college, di mo kaya? Sabi ko, mga gano'n sa kanya, kaya niya! Sabi ko, lalo na yung umuwi ako ng Leyte, grabe, mga professional yung mga tao ko sa Leyte. Alam mo, mag-NDO ka na hindi ako nagpakilala kung sino ako. Magpapakilala ako pagkatapos na ang training ko. Pakilala ko lang kung sino akong taga Leyte, pero hindi ko sinasabi kung ano lang natapos ko. Baka mamaya, sayang yung training ko, hindi nila ako pakinggan. Ano sabi ko? Kung nakaya ko, mas kaya nyo kasi mga professional kayo. Huwag yung tingnan kung sino ako. Tingnan nyo kung anong tinuro ko sa inyo. So, yun ang masarap na mga pinagdaanan ko kasi doon tumatamis at doon ako lumago, doon ako tumibay sa mga pinagdaanan ko bago ko naabot yung success. So, tip ko lang sa inyo, wag lang talagang tumigil kahit anong mangyari. Laliman nyo ang dahilan nyo. Kasi pag tumigil ka, na napuyat ka lang, nagutom ka, at yung duda mo, lalong papabayaan mo, walang magyayari sa inyo. Number 1 dito, hindi kalaban mong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, asawa, anak. Ang mahirap ditong hindi nag-success, kinalaban ang sarili. Diba? So yun ang akin talaga kung bakit ako umabot sa gantong tagumpay. So, yun yung number 1 na tip ko. Lalo sa mga gusto namang umasinso na mas mabilis, the best kung naka-multiple heads. Kasi ganito lang. Kung ako dati, in-explainan ako ng 7 heads, siguro mas mabilis akong umasinso. Bakit? Alam ko na mo-multiply. So, dahil talagang sino ba naman mag-i-explain sa akin ng 7 heads, wala na yung So, yun lang yung na-share ko sa inyo. So, good morning, in Merlita Baqueran.